Yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? Nakakatuwa lang at kahit paano ay nakapagbigay tayo ng mga idea sa mga nag-a-apply, nangangarap na makapunta dito sa Japan. At by the way, alam niyo ba napakaswerte ng mga Pilipino, ang mga trainee visa dito? Hindi lang mga trainee visa, mga talaga yung mga Nikijin din, mga OFW o anumang visa meron sa dito. Kasi last month lang, no, mga kakwento, no, may share ko lang, yung ayuda rito ay continuous pa rin silang nagbibigay, yung government ng Japan ay continuous pa rin sa pagbibigay ng mga ayuda, no? At hindi lang yun, kasi kapag ka nagbigay ng ayuda rito, hindi yung kagaya sa atin sa Pilipinas na tayo ay pipila, ha? Di ba sa atin sa Pilipinas, pagka kukuha tayo ng ayuda, talagang i-check ng bawat barangay yung pangalan mo, kung ikaw ay talagang taga roon, tapos ikaw ay pipila sa munisipyo man o saan ka man pipila. Yun ang pagkuha ng ayuda sa atin, di ba? So, nasubukan ko po yan kasi way back 2021 ba yun? Yung pumila ako sa isang money changer na doon i-claim yung 5,000 na ayuda na galing sa government ng Pilipinas. So, well, dito mga kwento, nagkaroon ng ayuda dito sa Japan, hindi po kayo pipila. Kusa pong malalaglag sa ATM nyo yung pera na natatanggap nyo na galing sa gobyerno dito sa Japan. Last month kasi nagbigay yung Japanese government ng ayuda. 10 lapad. Magkano sa Philippine money, 10 lapad is 37,000 pesos ang binigay ng hindi naman po bawat Pilipino ay nabigyan. So parang meron din po silang kategory o yung qualification na tinatawag kung ikaw po ay qualified na mabigyan ng ayuda. Pero karamihan naman po sa mga Pilipino ay nabigyan po talaga. Yung Pilipino din sa amin, yun nga lang, hindi tayo napasali, ay nakakuha siya ng, anim na Pilipino dito ay nakakuha ng 10 lapad o 37,000. Tapos, ang kagandahan nun, hindi na sila nagpunta ng munisipyo o kung saan mang lugar nakuha, para i-claim yung pera. Bigla na lang, kusa na lang na ilalaglag ng mga staff ng government dito sa inyong mga ATM account. Yun ang kagandahan dito. So well mga kwento, hindi po yun ang magiging pinaka-topic natin. In-share ko lang yung mga good na nangyayari sa mga Pilipino na yung nakakatanggap ng ayuda. Simula noong 2020, 2022, 23, 24 na ngayon. Until now, nagbibigay pa rin sila ng ayuda dito sa Japan. Ang ganda ng Japan, government ng Japan. Continuous pa rin. So, mga kwento, may share ko lang. Kasi, nung kahapon, pag uwi ko, galing ako nagkaimono, yung bumili ako ng mga pangangailangan for good 1 week. Good for 1 week, yan. Galing kay Mono. Tapos nadatnang ko yung isang bago. Nasa 5 days pa lang ata sila. Nadatnang ko isang bago. Tapos, yun, nag-share siya. Hindi ko tatanong, nag-share lang siya ng medyo, yun. Malungkot nga kasi, ito mga kakwento, tunay po ito. I-real talk ko na ho kayo, I-real talk ko na ho kayo. Hindi ko kayo yung parang, kinikengkoy lang o ano man. Ito, real talk po ito, Sa mga company na matadatnan nyo rito, hindi po lahat ng department na yan ay malakas. May sadya po talagang mahina sa mga yan. At yung tao na yon, ang napuntahan niyang department ay mahina. Walang overtime, 8 hours lang araw-araw. So talagang magiging basic niya ay nasa 10 o 11 na lapad. Yan ang magiging malinis niyang sasahodin kada buwan na wala siyang OT, walang Sabado, walang night differential na tinatawag. Yun po mga kwento malinis niyang sasahodin. Ngayon, napansin ko siya, napansin ko na medyo tahimik, na nakamukmok. Tinanong ko siya, problema. Nag-share siya yung bago siya nagpunta rito sa Japan ay baon sa utang. So in short, isa-summarize ko na lang yung kwentuhan namin. Ang nagiging dahilan niya ay yung bago siya umalis ng Pilipinas ay medyo naging mas nauna pa yung celebration ng pagkatapos ng kontrata niya bago siya mag-umpisa ng trabaho dito sa Japan. So medyo napagastos daw siya, na medyo ang dating ay parang pabig time, yan. Nung nagpa-despedida ay halos mas malaki pa daw yung nagastos niya kaysa sa sasahuran niya rito sa Japan kada buwan. So parang medyo malaki daw. Ang ilabot ng kanyang nagastos ay almost 150,000 daw sa kanyang pa-despedida papunta rito sa Japan. Grabe, no? So hindi ko lang po sinasabi na pangit o hindi maganda o parang ganun mga kwento, Parang pero
kung hanggat maaari mga kwento na hindi pa kayo nakakatungtong ng bansang Japan, ay parang wag mo muna kayong umutang ng umutang kaliwat kanan o harap likod yung uutangan nyo para lang may pakita o may na yung despedida nyo sa inyo ay ganun kabongga. Kung hanggat maaari, pamilya lang muna o malalapit na kaibigan, malalapit na kapitbahay. Mabibilang lang din sa daliri ninyo yung pwede nyong i-invite para maiwasan natin yung ganong kalaking gastusin. Kailangan pa natin iutang o umutang kasi sa pagsimula pa lang ng pag-apply nyo, umuutang na tayo. Baon na tayo sa utang sa pag-apply pa lang, tapos dadagdagan pa uli pagka kayo nagpa-despedida. Pagka kayo nagpa-despedida, tapos ang ipang gagastos nyo lang ay utangin ninyo. So much better na lang siguro mga kwento na family lang muna o malalapit ng kaibigan. Sabi ko malalapit ng kaibigan, yan na lang muna siguro ang pwede nating ma-invite. Hanggat maaari, huwag mo tayong gumastos ng ganong kalaki o kaliwat kanan yung uutangin o maaabot ng 200, 300,000. Kasi sa kanya mga kwento, ang utang daw niya sa kabuuan simula nung siya ay nag-apply ay inaabot ng 250,000 sa atin. Yun yung kanyang utang. Simula ng pag-apply hanggang sa pag-despedida daw siya. Siya inabot ng 250. Ngayon yung pagdating niya rito, yan ang sasabi, expectation versus reality. Ang expectation niya pag nagpunta ng Japan, gano'ng kalaki, 100, 120, 150,000, gano'ng kalaki yung sasahodin niya dito. Nung napunta siya sa hindi magandang department, yung nabigla siya na ang pwede niya lang kitain kada buwan ay 11, 10 hanggang 12. O di magkano sa Pilipinas, ima-minus mo pa yung allowance mo. Yung 12, magiging siyam na lang. So magkaroon sa Philippine money, nasa 25 hanggang 28 mil kada buwan. Paano na yung utang mo, paano yung allowance ng pamilya mo, paano na yung tubo ng inutang mo. So mabigat po talaga makakwento kung kayo po ay uutang sa Pilipinas na tapos wala nang pong kasiguraduhan yung madadatnan yung company dito o yung department dito na may overtime nga. Kasi po mga kwento talaga, overtime po ang nagpapalaki ng sahod ng mga trainee visa o SSW dito sa Japan. Kaya ang may sasuggest ko sa inyo mga kwento, mga papunta nag-apply, iwasan niyo pong umutang hangga't maaari, magtipid talaga ito to the max na magtipid kayo dahil hindi po dyan sa Pilipinas natatapos ang laban nyo sa pag-abroad. Pagdating nyo sa ibang bansa, dito sa Japan, dito pa lang po mag-uumpisa ang tunay na laban na inyong ina-applyan. Hindi nyo alam kung anong magiging kasakapalaran nyo rito sa ibang bansa. Kaya kung ako sa inyo, advice ko sa mga talagang paalis na, huwag ko kayong umutang. Huwag ko kayong Meron pa akong nabalitaan meron pa akong so kung mapanood mo to kaibigan, hindi kita point out parang in-example lang kita. Kasi meron akong katrabaho dito mga kakwento So nabalitaan ko na bago siya nagpunta ng Japan dahil nga sa uso yung iPhone na cellphone, mga Pro Max ay umutang pa siya ng iPhone. Umutang pa siya ng iPhone para siyang may dala niya punta dito sa Japan. Siyempre, Japan nga So, yung mga kwento Di umutang siya ng iPhone. And then yung pagdating niya rito, akala niya ganun nga kalakas yung department niya. Hanggang ngayon, almost 2 years na siya. Almost 2 years na siya, yung cellphone na kinuha niya, inuhulugan niya pa rin. So kada buwan, parang doon lang napupunta yung yung kalahat ng sinasahod niya, may kabigatan yung iPhone. Kaya laking aral sa mga papunta rito sa Japan o laking idea na bibigay natin na huwag po kayong umutang dahil hindi nyo alam talaga ang madadatnan nyo rito kapag kayo ay nagpunta na dito sa Japan. Hindi nyo alam kung anong department, kung malakas o wala po kang idea, wala akong makapagsabi ni kahit mga staff ng agency sa inyo, kahit yung kamag-anak nyo, hindi nila pwedeng sabihin na malakas yung mapupunta mong department dito. Hindi wala akong ganun. Saka nyo lang yan malalaman totally kapag kayo po ay nakatapak na sa inyo mga department o company dito sa Japan. Kaya kung ako sa advice sa inyo, umiwas po kayo sa utang. Tapos ito pa, ngayon mayroon ako isang senpai. Kasi yung senpai namin ito ay pauwi na siya. Ito almost 2 months na lang uuwi na. Ngayon, pauwi na siya, ay tinanong ko kung bakit
parang problema, parang bound pa rin sa utang. No, well, while nung nandito si yung isang senpai na yung mga kwento, mas inuuna niya yung mga gadget. Yung nakikisunod sa uso, yung senpai na yon. So nung dumating yung time na ilang buwan na lang sila, nabigla na lang siya na parang wala siyang gaanong naipon nung malapit na matapos ang kanyang kontrata. Real talk po ito, hindi ko gawa-gawa. Ito talaga yung nangyayari sa mga trabahador o trainee o OFW dito sa Japan. Mas nauuna po yung luho kaysa yung makaipon talaga na yun ang talagang dapat goal na nag-abroad. Makaipon at someday makapag-negosyo sa Pilipinas o kaya kung ano mang pwedeng may patayo, di ba? Ang nangyayari mga kwento, so dahil nga sa uso, nakikisabay siya sa uso ay yung siyempre iPhone Pro Max. Hindi naman siguro parang bayad na siguro sa pagod niya, ganun lagi niyang, di ba? Pagka mayroong bagong damit, mayroong bagong usong damit, nakikisabay siya. May bagong usong relo, nakikisabay siya. Pag mayroong pupuntahan, nakikisabay siya. Mga ganun ba nga kwento? So, hindi niya napamalaya na lumilipas yung panahon, ay yung kanyang bank account ay nakikisabay din na nauubos. Yun na. Kaya kung kayo po ay nandito na, ang maging advice ko sa inyo, pinaka-best maging advice ko sa inyo, huwag niyo unahin ang luho. Mag-ipon po kayo ng mag-ipon hanggang sa yung totally na tinatarget yung ipon ay makuha nyo, and then siguro pwede na ho kayong bumili ng mga gusto nyo anumang bagay. Saka huwag ko kayong bibili ng bagay na alam nyo tatambay nyo lang, i-stack nyo lang o itatabi nyo lang sa isang lugar na hindi nyo na magagamit. So para kahit paano, pag umuwi tayo ng Pilipinas, kung gusto natin for good na, meron tayong makukuha na, meron tayong mahuhugot na pwede natin pang negosyo. Lalo kung tayo pamilyado. Kung natin pamilyado, naku po, huwag mo kayo sasabay sa uso dito sa Japan. Naku po, talagang medyo kabigatan ang mga presyo ng mga bilihin, ng sapatos, damit, relo. Okay lang sana kung ginto kasi talagang investment din po talagang ginto dahil habang tumatagal tumataas ang value ng mga ginto, di ba? Pero yung mga bagay na habang tumatagal ay bumababa yung presyo, wag po tayo lumugar doon. Luminya po tayo. Maging wise po tayo sa paggastos ng pera dito sa Japan. So, yun lamang po. Na-share ko to dahil real talk po yung sinasabi ko. Hindi ko, bago kayong umalis, huwag kayong umutang na umutang. Ngayon, pag nandito na kayo, huwag kayong sumabay sa mga luho ng mga kasamahan ninyo na wala silang problema sa pagdating sa mga pinansyal na ganyan. Para kahit paano, si Kuya ay makapagbigay advice sa inyo. Ngayon, sa mga nagko-comment, sa mga nag-suggest kung ano man, hindi ko na-reply, pinipilit ko po talagang replyan kayo sa abot ng aking makakaya. Minsan talagang busy lang po. Pero yun po talagang hangad ko, makatulong sa mga gustong magtrabaho at nangangarap dito sa Japan. So yun lamang po. Hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless.